Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay iyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katatakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba bibili ang maya ng 2 pera? Gayon naman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang mainit na hapon sa inyong lahat. Magandang Okay. Fiesta ba ngayon dito? Hindi pa? Sige, no? Kailan ang fiesta nyo dito? Iba yung dito sa ano? Okay. I thought, no, kapag fiesta din dito, hindi pala, no? Anyway, mga kapatid ko po kay Kristo, narinig natin sa pangalawang pagbasa na pumasok ang kamatayan dahil sa isang tao lamang at sa kanyang pagkakasala. Kaya po, napapansin ninyo, pirong sabi ni Kristo, masigit ang kanyang pagmamahal kaysa ating kasalanan na sana huwag nating abusuhin ito. Ating pong pagnilayan ng ating ebanghelyo ang una, ang sabi, huwag matakot sa mga kayang pumatay ng katawan. Huwag po kayong matakot, sapagkat ang taong takot ay hindi gumagawa ng mabuti. Ang taong takot na mamatay ay siya ang palaging nagtatago. Kaya po hindi po siya nagsasabi ng totoo sapagkat siya ay takot. Mga kapatid ko kay Kristo, alam ko naman na lahat tayo ay may kinatatakutan sapagkat ang bawat isa ay may takot. Ang mag-asawa minsan takot siya sa kanyang asawa. Ang mga anak takot siya sa kanyang mga nanay at tatay. Pero ang buhay ay hindi buhay pagkakatakot, no? Sa ibig sabihin, what I'm trying to say is that dapat huwag kayong matakot if there is God in you. If you believe na merong Diyos sa buhay mo, huwag kang matakot even yung kamatayan. Kaya po kung nakikita natin sa ating mundo ngayon, maraming taong hindi takot, namumuhay sila as if na hindi na sila mamamatay sapagkat wala na silang takot. At sinong mga iyon? Yung mga nakaupo sa posisyon, na walang takot, magnakaw ng pera ng bayan. Kaya po marami ang taong namamatay, marami ang taong nagugutom, marami ang taong nalulunod sa baha dahil sa kanilang walang takot na pagnanakaw.
Pero lagi niyong tandaan, may Diyos ang mundo. Anong dapat gawin sa kanila? Of course, ipanalangin natin. Minsan kasi tayo, pumupuna lang sa isang tao, pinupukol natin ang tao, pero hindi naman natin pinapanalangin. Yan ang kulang natin. Kaya po dapat sa bawat nagkakasala, lagi niyong tandaan na mahalin ninyo ang tao, no? At kamumuhian ninyo ang kanyang kasalanan. Kung ganun ang ugali natin bilang Katoliko, tayo po ay pupunta ng langit. Sapagkat patay man ang ating katawan, ngunit tayo'y bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pangalawang punto, matakot sa Diyos. Isang banal na paggalang. Ang takot sa Diyos, it doesn't mean na ang Diyos ay isang anong punishment sa Tagalog? O isang Diyos na magpaparusa sa atin, hindi. In fact, ang impyerno hindi yan parusa ng Diyos. It's a choice. Ginusto natin yon. Since mahal tayo ng Diyos at ginusto natin, sabi niya, okay, kung gusto mo, doon ka. Kaya po pumapasok ang kamatayan, ang kasalanan, ang impyerno, dahil sa ating kagustuhan. Kaya po dapat kung matakot man kayo, matakot tayo na pumunta sa impyerno. Paano iwasan? Of course, iwasan ang kasalanan. Iwasan, ang sariling kagustuhan. Bakit nagkakasala ang tao? Sapagkat siya po ay palagi niyang sinusunod ang kanyang gusto. Kapag gusto na ng isang tao ang masusunod, hindi na siya natatakot. Nag-i-enjoy na siya. Pero later on, ang kanyang kaluluwa pupunta kung saan-saan. Maaring purgatorio, maaring impyerno. Pero ang Diyos, ayaw ng Diyos na ang taong makasalanan ay mapunta doon. Kaya sabi ni Kristo, I do not wish the sinner to die, but to turn back to me and live. Anong ibig sabihin nun? Ayoko ang taong makasalanan ay mamatay, bagkus siya ay magbalik loob at mabuhay. Yun ang dapat nating gawin. Kaya kung matakot man tayo, matakot tayong gumawa ng kasalanan, yan lang ang dapat katakutan natin sa mundong ibabaw. Pangatlo at huli, kilalanin natin si Jesus sa harap ng mga tao. Huwag natin siyang ipagkatatwa katulad sa ginawa sa kanya ni sino? Judas, hindi siya pinagkatatwa. Only Peter. Peter denied Jesus for 3 times. Hindi ko kilala yan. Sa panong paraan ng mga Katoliko nahihiya upang ipakita na sila'y Katoliko? Halimbawa, kapag tayo'y kumakain sa Jollibee, meron bang Katoliko nagsa-sign of the cross? Wala. Bakit? Nahihiya. Kapag nagko-cross, gaganyan lang, Yuyuko. Nahihiya. Kinahihiya nila ang kanilang pananampalataya. I always use the sign of the cross. Hindi ako makatulog, sign of the cross. May temptation, sign of the cross. Pinapaalala lang, huwag kang matakot. Nandito kami, Father, Son, and Holy Spirit. Yang ang cross na iyan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yung sabi ni Kristo, if you want to follow me,
Deny yourself, take up your cross, and follow me. Pero ngayon, nahihiya, nabibigatan sa cross na iyan. Kaya po, daig pa tayo ng ibang sekta. Di ba? No? 4 minutes na lang. Ibang sekta, nagbabasa ng Biblia. Tayo kayang mga Katoliko, hindi na. Kapag binasahan ng ibang sekta, maaakay na sila. Mali ang Katoliko. No? Palagi naman tayo kasi binabato. Bakit? Saan sila kukuha ng miyembro? Sa atin. Di po ba? Kakarampot lang sila. Alangan naman sa iba sila. Kakarampot dito sapagkat marami. What I'm trying to say is that huwag natin ikahiya ang Diyos sapagkat pagdating ng hukom, sabi ni Kristo, ang taong kinakahiya ako, ikakahiya ko rin siya. Pero ang taong hindi niya ako kinakahiya, hindi ko siya ikakahiya sa harap ng aking Ama. Ganon ang promesa dito sa ating Ebanghelyo. Kaya po mga kapatid, bilang mga Katoliko, titignan natin ngayon ang ating sarili. Ano bang takot meron ako? Baka takot ako, no? Sa maraming mga bagay. Baka takot ako sa asawa ko, kaya naging sunod-sunuran na lang ako. At ikaw din na asawa, palagi kang nananakot ng iyong asawa upang sumunod sa iyo. Minsan, natatakot tayo mawalan ng pera, kaya kahit kasalanan, susuungin natin upang magkaroon lang ng pera. Kaya ang takot maraming mukha. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, huwag po kayong matakot. Kung ang Diyos ay sumasa inyo, dapat wala kayong takot. Kahit sisiraan kayo, kahit babatuhin kayo, and even kahit papatayin kayo, huwag ninyong ikakahiya si Kristo dahil lang sa takot. Ipagkatatwa si Kristo dahil lang sa takot. Kaya po marami tayong mga kapatid na nagiging martir. Bakit sila'y nagiging martir? Dahil hindi sila takot na ipahayag ang mabuting balita, ipahayag at ipakilala si Kristo. Mabuti nga ngayon ang mga Katoliko ay hindi na pinapatay, hindi na tayo pinipersecute. Pero nung kapanahunan, noon, pinapakain sa leon, sinusunog at kung ano-ano pa. Pero ang sabi nila, without the Eucharist, we cannot live. Hindi kami mabubuhay kapag walang Eucharistia. Pero ngayon, free na tayo, pero natatakot pa rin tayo. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, ito lang ang ipapabaon ko sa inyo. Huwag kayong matakot. Maliban na lang sa kasalanan. Diyan kayo matatakot. Kasi yung kasalanan, nakapapatay ng kaluluwa iyan. Especially, mortal sin. Kaya kung sino man dito, ang may mga mortal sin, yung mga kasal hindi sa simbahan, confess and then magplano na magpakasal sa simbahan. Yung nagli-live-in, go to church, confess your sins because that is mortal sin. Do not receive communion. Bakit pinaulit-ulit ko ito? Maraming mga Katoliko na nahuhulog sa bitag ng demonyo. Kain lang. Sige, kain lang. Iniwi tatanggal ang kasalanan mo. Hindi ganon. Wala kayo sa feeding program. Kaya, confess before receiving Holy Communion.